Glory to God. Amen. So, lahat po, alam naman natin na talagang ready tayo sa pupuri ng ating Panginoon. Amen. So, nagagalak ulit ang ating Panginoon dahil inuna natin ang kanyang kaharian. Inuna natin na makinig sa kanyang salita. Amen. Kasi doon tayo natututo, doon tayo naghingi ng gabay at matnubay sa Kanya. Amen. So, inayahan ko po ang lahat na magsitayo at tayo po manalangin, paggabay at tayo ay gabayan na ma-reveal sa atin yung nararapat na para sa atin. Amen. So, hallelujah Lord, hallelujah. Abba Father, maraming salamat Panginoon sa unang-una, sa gift of life Panginoon, sa kalakasan na kami po ay gumising Panginoon. Hindi lamang na obligasyon, kundi ito ay narapat lamang para sa iyo Diyos. Minabalik namin yung para sa iyo Panginoon at muli o Diyos yung maghayag ng salita ako, Panginoon, na iyo pong abang lingkod, O Diyos, naway patnubayan mo ako, at ikaw pong manguna sa kongregasyon to, Panginoon, at nawa, may reveal ko lahat ng gustuin mong i-reveal. At Panginoon, at naway ito'y makapag-deliver ng channel of blessing, hope, Panginoon, tagumpayan, O Diyos, sa pagpapalan ito, Panginoon, sa praise and worship na ito, Diyos, at nawa ay makuha po nila yung gusto mong ipaiwatig, O Diyos. Panginoon, pinapalangin ko, O Diyos, na naway mas maunawaan na, Panginoon, yung mga salita, O Diyos, sa pamagitan ko, Panginoon, at hindi yung mga kakulangan ko, hindi yung kakulangan na isalamat ko yung abang lingkod, Panginoon, at nawa patuloy na naanahan ka sa amin, O Diyos. Patuloy mo kami na pagarian sa aming bawat puso. Maraming salamat. Tunay nga po na ikaw ay buhay na Diyos sa aming buhay. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, pwede na po tayo magsiupo at maraming salamat sa iyong pagantabay at nawa. Amen. Nawa ang lahat po ay nagagalak, no? Amen. At nagiging ready ang bawat puso na makinig, ma-witness yung salita na ating Diyos. Amen. So, every word of God is a fresh revelation. Amen? So, is a fresh dahil kahit na ito ay 2,000 years ago na, kapatid, amen? Patuloy, no? Nagre-refresh ang salita ng ating Diyos. Amen? Patuloy siya na ito yung tinagubilin sa atin upang tayo ay talagang mamuhay na yung narapat na kanyang pagpatuloy sa kanyang layunin sa atin. Amen? So, nasa pagpatuloy, amen? Yun. So, in the scripture said in the book of Matthew, chapter 22, verses 37 hanggang 39. So, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself." So, praise the word of God. Amen? Ito yung time na may nagtanong sa kanya. Amen? Amen? So, nagtanong sa kanya, guro, no? Aming guro, ano ba yung, no? Sabihin natin, commandment. Amen? So, ito yung sagot ni Jesus maging sa atin ngayon. Amen? So, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Amen? Kasi nakasaad din dito, no? Isa love month pa rin, no? Isa last week of this month. So, gusto ko lang po, no, na sabihin natin i-conclude bakit no, naroon palagi yung pagmamahal. Amen? So, pangalawa, no, ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawa, ang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, pinapaalalanan po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kahit nawala na siya dito sa mundong ito, amen, iniwan niya pa rin yung banal na Espiritu upang maggabay sa atin bawat isa. Amen? So, hindi talaga tayo pinabayaan ng ating Panginoon. He remember us by His Holy Spirit. Amen? So now, sa buhay, kailangan natin ng LOVE, love. So, siyempre, as a Christian, no, biblical perspective po, dapat ang pinapangaral natin. Ayon po sa Biblia, ayon po sa kanyang utos. Amen? So, ngayon, sa buhay,
tama naman na mag-aral muna at yan ang importante, tama? Kasi bago tayo nagkamuwang, siyempre tinuturuan tayo ng ating mga magulang. Amen? So, pero dapat, no? Meron palang inuuna sa pag-aaral. So ano yun? So una, dapat yung inaaral yung puso. Kasi bakit? Malalaman nyo maya. At hindi ang perspective na pagyaman. Kasi sabihin natin, 19 kupong-kupong, sabi kasi ni Lola, ni Nanay, ni Tatay, no? Mag-aral kang mabuti para, no? Maahon tayo sa hirap, mawala tayo sa hirap, no? Gumaan ang iyong buhay. 'Di ba? Ganon po 'yon in realidad. Bakit, no? So sabihin niyo bakit? Sabihin niyo bakit? Bakit? Kasi sa system of learning, no, sistema ng pag-aaral, no, na pagyaman ay pinag-aralan kasi mahirap kasi. Lalo na sa estado na nahihirapan ka, lalo na sa finances, yun talaga yung tuon mo. Mag-aaral ako ng mabuti para, no, pag lumaki ako, magiging doktor ako, magiging engineer ako, magiging nurse ako, kung ano pa yung mga gusto mong posisyon sa buhay, di ba? Tama? Ngayon, no, ito yung kadahilanan din na yung nahirapan tayo babaguhin. Kasi bakit? Yung system ng learning natin ay doon na nakatuon eh. Amen? So, gusto lang laging na sinasabi masagana at yung sinasabi na hindi ko matatanggap yung kahirapan na to. Kaya, yung ganong klaseng nakukuhang learning at technique ay talagang nangungugat na sa atin. Amen? Hindi na pumawala sa atin. No? Kaya madami ang nag-graduate na sabihin natin, yung pag-uugali ay hindi akma. Tama po ba? Di ba? O sabihin natin, nagiging masama ka. O, educated na ron yung mga certificate o ano pa yung mga nakukuha natin bagkos. Yung characteristic bilang isang tao ay nawawala. Amen? So, sa sistemang ito, no? Pero hindi naman talaga dapat, yung root, no? As a Christian, dapat yung mismo, no? Yung mismo ang puso ang ina-address at hindi yung kahirapan. Kasi pag inuuna natin yung puso, talagang madali tayo na makapag-forgive, amen? Maka-accept sa buhay natin ng kamalian, amen? So marami pong aspeto. Bagkos inuuna kasi natin na ina-address ang kahirapan bago ang puso. Kaya nahirapan na tayong banggain ang ganong estado. Tama po ba? Amen? Lalo na't meron tayong kanya-kanyang perspective. Sabihin natin, doktor kasi ako engineer kasi ako nurse kasi ako. Marami tayong ina-address sa sarili natin. Hindi na natin iniisip kung ano yung dapat nating una talagang pinapahalagahan. Amen? Kaya, sabihin natin, ang dating nagnakaw lang ng isang pilak na si Judas, pinagkanulon niya ang ating Panginoon Jesucristo para lamang sa 30 pirasong pilak. Amen? Kaya kung minsan, hindi na natin na maiisip. Ganun pala. Dahil sa edukasyon, di ba? Dahil sa pag-aaral natin, natututo tayo na nagiging masama. Amen? Sabi nila, education yung key. Hindi muna. Dapat yung puso. Kasi doon, bakit po puso? Kasi doon po nakatingin ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Hindi porket love, di ba, ay totoo. Amen? Ang love po ay talagang pinapakita, unang-una sa sarili mo. Yun nga ang sinasabi, di ba? Paano mo malalaman ng isang tao? Siyempre, yung time na paunti-unti siyang nagbabago. Na nawawala na yung, sabihin natin, yung masamang pag-uugali, di ba? Mga sabihin natin, bisyo, marami. Amen? So, how we should avoid this? Paano natin to maiiwasan o mawala sa atin? Kasi tayo po ay hinirang na anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Siyempre, yung mga turo din ng ating Panginoon, yun din ang ating
kinakain, yun din ating kinakarakter. Amen? So now, para hindi tayo masilaw sa ganitong system of learning at para puso muna ang mangingibabaw dahil dito nagsisimula ang word na love. Wala pong love sa pag-aaral, no? Sa pag-aaral ng mga sabi ito sa education, 'di ba? Hindi na-apply po yung love doon. 'Di ba? Hindi po na-apply. Amen? Siguro sabihin natin meron siyang papiyaw lang pero hindi talaga nakatuon doon sa pagmamahal. Amen? So, unang-una talaga, bakit nakasaad dito na kailangan natin ng LOVE? Amen? So, unang-una, Lord first. Amen? Maging ang ating Panginoon Jesucristo nung hindi pa binigay sa Kanya ang kapangyarihan ng ating Diyos Ama, inuna niya ang Kanyang Ama. Ang Kanyang Amang Diyos. Di ba? Ina-acknowledge siya lagi. So now, kasi bakit New Testament na po tayo at alam natin na Jesus conquered over all. Amen. So, pag sinabi natin Lord first, it means name Jesus Christ. Dapat talaga, binibigkas natin, Lord Jesus Christ. Kasi bakit sabihin natin, yung Panginoon ko, sino bang Panginoon mo? Di ba? So, dapat ina-acknowledge natin yung pangalang Hesukristo. Amen? So, sinabi po dyan, Lord first. Bakit? Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen? So, ina-acknowledge natin, Panginoon Jesucristo ang ating Diyos Ama. Nung time na yan na hindi pa siya talagang binigyan ng kapangyarihan ng kanyang Ama. Kasi yan yung simula ng kanyang pag-disciple. Amen? So, now, nung sinagot na ni Jesus, itong tanong na to, amen? No? This is the time that ito yung pangunahin talaga na dapat nating malalaman. Kasi biblical love isn't just a feeling. Sabi nga, 'di ba? Hindi lamang nafi-feel mo, love mo na. 'Di ba? Hindi porket, hinatid sundo, binibigyan ka ng regalo o ano pang bagay. Hindi po 'yon. It is a vertical relationship that informs how we treat everyone else. Ito yung tumatayo kung paano tayo nagsisilbi sa ating kapwa. Paano tayo nagfe-face through sa ating nasasakupan. Amen? Kasi doon po malalaman na mayroong pagmamahal. Kaya yung ibang tao dito, sabihin lang, grabe naman, ang sakit mo naman magsalita. Pero totoo, kasi yun po yung turo. Amen? Sabi nga sa Book of Hebreo, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, ang salita ng Diyos ay magkabilang tabak na talagang tagos hanggang buto-buto. Amen? So now, everything start here because our God, kinakarakterize niya kung paano mamuhay as a Christian. Hindi man instant, but glory to God, paunti-unti. Amen? Hindi man natin maintindihan ngayon, yun nga sabi sa Book of John, hindi mo man maintindihan ngayon, subalit, maintindihan mo rin sa habang panahon. Amen? So, the character of God in a word of LOVE, it focuses on God's define. So, binigyan ko din ng acronym, nag-search talaga ako para sa inyo kasi bakit? Akalaan mo naman ang makikinig dito, nurse, doctor, engineer o ano pa, di ba? So, siyempre, dapat pag word of God, dapat yung akma sa kanyang sinasabi. Amen? Akma sa Biblia. So, L stands for Lord. So, dyan pa lamang, in-acknowledge niya yung kanyang Panginoon. Amen? Jesus Christ, acknowledge Lord. Is the source of all true affection. Amen? Dahil sa kanyang pagmamahal, pinagkanulo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya, nandito tayo ngayon. Amen? Patuloy na nanahan as a Christian at winawala na yung bondage of sin. Kaya, malaya po tayo, meron po tayong freedom. O stands for omnipotent. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya, lahat ng mga
gusto natin, wants natin, kapatid, idulog mo agad sa ating Panginoon. Kasi siya yung nakakalam, amen, at siya yung magbibigay kung ano yung the best. Kasi kung minsan, sabihin natin, sobrang talino natin, hindi natin maiwasan na mapagtanong sa sarili natin, bakit ganito? Amen? Maging sa buhay natin because His love is all-powerful and never fails. Sa Kanya lamang matatagpuan yung pagmamahal na hindi ka marireject, hindi ka masasaktan, hindi ka hihiwalayan. Amen? Kasi kung sa tao tayo, nakakapit, kapatid, mahal ka ngayon, bukas, yun nga, hindi na. Diba? So, nag-iiba, nagpa-fluctuate, no? Amen? So, V stands for victorious. Ito po yung isa sa mga karakter nating Panginoon na matagumpay siya. Amen? Maging ating Panginoon Kristo, amen, hindi po aksidente. Bagkus ito ay nilabanan ng ating Panginoon Kristo, yung mga temptasyon sa mundong ito. Lalo na't mababasa po natin in the book of Matthew na tinempt siya ng mismong demonyo. Di ba? Itong bato na to, gawin mong tinapay. Ikaw ba naman, kung tao ka, matetempt ka. Kasi bakit? That time, nagpa-fasting ating Panginoon Kristo, gutom na gutom talaga. 40 days and 40 nights ba naman? Di ba? So sabi natin Panginoon, amen, hindi dapat nabubuhay lamang sa tinapay ang isang tao, bagkus sa bawat salita na lumalabas sa bibig natin Diyos o nababasa natin sa Biblia. Kaya, victorious po ating Panginoon. And lastly, the E, everlasting. Amen. Everlasting. Walang hanggan yung kanyang pagmamahal. His love has no end. Hanggang ngayon, pinapatnubayan ka kahit masama ka, kahit gano'n na lamang yung pagkatao mo, kapatid. Tinutulungan ka pa niyang magbago. Gano'n kakamahal sa ating Panginoon. The Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. Hallelujah. Yun ang sabi nga sa Jeremiah 31 verse 3. Amen? I have drawn you with unfailing kindness. Talagang yung kabaitan ng ating Panginoon, pinadama niya sa atin. Kaya gano'n na lamang hindi natin dapat baliwalain yung pag-acknowledge natin sa ating Panginoon. No? Lord first. Amen. Naalala ko pa dati, pinagpipili pa ako simbahan ba o siya? Di ba? Praise God naman at hindi ako nagkamali sa trap na yon. Lord first talaga. Bakit? Kasi hindi niya alam. Di ba? Hindi niya alam ano yung futurean. Mas maganda na talagang atin pong ini-aim yung para sa Diyos. Amen? Kasi siya yung nakakaalam ng future mo. Amen? So ito yung dahilanan na dapat yung pag-ibig, ang una nating dapat, nag-acknowledge tayo sa ating Panginoon. Pangalawa, sa O, others second. So bakit dapat pangalawa yung ibang tao? Amen? Kagaya na lamang, amen, na ating Panginoong Kristo. Nung namuhay siya dito, amen, nung lumaki na ating Panginoong Kristo, ang inuuna niya talaga yung kanyang nasasakupan na maghayag ng salita ng Diyos. Kung mababasa po nga natin sa Book of John, iniwan pa nga niya ang kanyang magulang na talagang naghahanap, si Mary, kung saan na yung kanyang anak na si Jesus. Subalit nandun na pala, sa iglesia. Naghayag na ng salita ng Diyos. Akalain mo yun? Di ba? Inuuna niya yung kapakanan ng iba para mahayag lamang ang kanyang pag-ibig mula sa salita. Amen? So, sinabi po in the book of Philippians, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin. So take note, as a Christian, huwag tayong maging selfish. Amen? Huwag tayong maging makasarili, lalo na sa paghahayag ng salita ng Diyos. Amen? So, sa paghahangad na maitaas ang sarili,
Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. So dapat inuuna talaga natin yung kapakanan o yung ikakabuti para sa ibang tao, sa kapwa natin. Dahil alam mo na yung katotohanan, amen? Dahil ikaw lamang, sabihin natin, ikaw lamang ay bunga din ng ibang tao na nahayagan ng salita ng Diyos. Di ba? Nakarinig ng salita ng Diyos. So, ganun din dapat yung ginagawa natin. Amen? Hindi natin dapat iniisip yung sarili, bagkus iniisip natin yung kapakanan ng iba, lalo na sa pamumuhay bilang Kristiyano. So, true love is outward facing. Ang totoong pagmamahal ay nakikita sa ginagawa. Amen? So, it is shift the focus from what do I get to how can I serve. Ito yung dapat nating binabago. No? Dapat ito yung focus natin na dapat yung dati na sinasabi natin, ano ba yung makukuha ko? Na dapat ang sabihin natin ngayon, no? Paano ako maglingkod sa Diyos? Dapat ganun. Kasi bakit? Doon po, no? Makikitaan ka ng pagmamahal para sa Diyos. Kasi maglilingkod ka na eh. Amen? Hindi lamang, no? Nakasaad dito na, ihayag ko na yung salita na rinig ko, okay na. Hindi po. We serve Lord of Lords. Amen? So, hindi lamang ito ang sabihin natin na obligasyon. Bagkus ito ay, karakter na dapat nating ma-adapt. Dapat dito tayo nagpapa-attach talaga. Amen? Para mamuhay tayo, sabihin natin masagana, blissful, di ba? Naroon yung healthy growth as a Christian, kailangan natin na yung kapakanan ng iba ang inuuna natin. Amen? Kasi doon po makitaan tayo na talagang namumuhay tayo as a Christian. Amen? At para naman napamarisan tayo. Amen? At huwag nating intindihin kung ano man yung nasasabi sa labas. Kasi bakit? Ang ating Panginoon lamang ang siyang makapagbabago sa atin. Amen? Dapat yung sinasabi nga dito, dapat hindi na makasarili ang hinahangad natin. Dapat ang hinahangad natin ay atin po silang makuha sa iglesia. Amen? Atin po mapalaganap yung magandang balita. Amen? Siyempre, paano tayo makahayo kung sa sarili natin ay hindi naman kahayo-hayo? Di ba? Amen? So, now, true love is not only na talagang nagkukondisyon tayo. Amen? Ang true love is sacrificial, unconditional. Yun po ang tinatawag na agape. In the Bible word, agape love. Kagaya na lamang na ating Panginoong Jesucristo na talagang inilagak niya ang kanyang sarili upang tayo mamuhay ng talagang masagana. Amen? Hindi man sinasabi na masagana na talagang mayaman ka, healthy ka, masagana dahil puno ka ng pag-asa. Pag-asa na kahit walang-wala ka, sa isip mo, God will provide. Amen. Diba? Kagaya na lamang, in the book of Acts, kung hindi ako nagkakamali, isang balo. Diba? 2 pilak na lamang kanyang natira. 2 pilak o 1 pilak. Diba? Na kahit hindi man tumunog dun, sa paso, kasi nga, sinasabi kasi doon na naririnig yung mga tunog ng mga pilak. Lalo na yung mga mayayaman nagbigay doon. Subalit, nakitaan siya nating Panginoong Jesucristo. Amen? At sinabi pa nga na, yung balo na yun ay, yun ang pinakamalaking nagbigay para sa ating Diyos. Bakit? Kasi gano'n na lamang yung kanyang pagmamahal. Kaya talagang nilagak ang kanyang sarili. Kahit sabihin natin, yun na po yung last na kanyang pera. Amen? So, pangatlo, amen? Victorious in patience. So, dito po tayo nahihirapan.
No? Kung minsan, pag hindi lang sabi natin answered prayer o hindi man lang makuha yung gustuhin natin, talagang nawawala yung pasensya natin. Di ba? Lumalabas yung pagiging tao. Amen? Nawawala yung pagiging Kristiyano. Yun po yung mahirap. Dapat meron tayong matagumpay, no? Na nagtitiis tayo. Kasi bakit ating Panginoong Hesukristo ay nagtitiis din? Amen? Nagtiis siya. Diba? Naalala ko yung binabasa ko, yung sa Samaritan, no? Isang babae, no? Na talagang pinuntahan niya, no? Sa well. Amen? Na kanya pong nakapanayam yung babaeng yun. Amen? So yung babaeng yun, hindi na makapagtiis. Gusto na makapag-asawa ng iba. Kaya dala-dala niya yung mga papel na gusto niya papirmahan sa judge. No? Na hindi talaga pipirmahan ng kanyang asawa. Amen? Subalit, ating Panginoon, kasi ating Panginoon is all-knowing. Amen? Dahil sa pagmamahal niya, pinuntahan niya itong babae. Amen? At kinausap niya. Amen? At doon, no, talagang na-realize ng babae. Totoo po to. Amen? Yung babaeng yun, amen, talagang nauuhaw siya. Kasi nga, nagkukuha siya sa well ng tubig. Amen? So, nauuhaw siya. Tinatanong siya ng ating Panginoon. Kaya ang sabi nating Panginoon, no, pag ikaw ay inom sa aking tubig, no, ay hindi ka na mauuhaw pang muli. So, matalinghaga. Pero nakasaad doon, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, amen, kanya pong isinasalaysay, no, ang kanyang pagmamahal sa babaeng yun. Kaya na-acknowledge ng babae na ito ang Misaya. Ito po yung pinadala ng Diyos Ama upang maligtas. Amen? At yung bayan ng babaeng nun, puro masasama. At sabihin natin, yun po yung bayan ng maraming mayayaman. Amen? Marami pong talagang nahangad na lang ng pera. Amen? Subalit, hinahayag pa rin ng babaeng yun. Kaya nung pagdating na ating Panginoon, marami siyang nakikita na masasama talaga. Amen? At doon sila nag-disciple. No? So, sa pagmamahal ng ating Panginoon, bakit siya naging victorious sa pagpapasensya, sa pagtitiis? Kasi meron siyang konsepto ng endurance. Amen? Endurance, no? Ito yung talagang dapat nating karakter. Amen? Kasi while yung nagtuturo, he is staying faithful even when things get difficult. Ito yung wala sa atin sa likas na tao. Amen? Yung endurance na dapat na talagang pagtitiisan. Di ba? Kung minsan nga, kung tayo yun, nagre-revenge tayo ng ikasama rin. Kasi nga, tayo ay nabibigatan sa ating puso, lalo na't meron tayong naririnig. Pero, pinapahiwatig dito, na ating Panginoon na i-endure natin yun. Kasi ito na yung simula na namumuhay tayo as a Christian. Si Jesus po ang example natin dito. Amen? Pangalawa, waiting. Nag-wait siya. No? He trusting in God's timing rather than focusing in our own self. Hindi porket marami ka nang nakukuha ng mga posisyon sa buhay mo, hindi ka na mag-wait. Sabihin natin, mudir ako, di ba? Ako ay manager. Bakit paghihintayin ako? Di ba? Pangatlo, dapat fruitfulness. Nakikitaan tayo ng bunga. Amen? So, understanding that growth is a slow, steady process. Hindi po lahat makukuha sa madalian. Dapat meron tayong pagpasensya at dapat nagbubunga din ng pagpasensya. Huwag tayong magmamadali kasi ang laging nagmamadali, madalas nagkakamali. Amen? And, siyempre, ang perspective din nating Panginoon dito is mercy. Dapat hindi mawawala yung pagka-maawain. Amen? Kasi, isa po yan, sa mga puntos na,
kinakarakter na ating Panginoon Kristo. Yung pagka maawain, di ba? Pagka mahabagin. Kasi giving others to the same long-suffering grace God's give us. Kung nagsasuffer ka man ngayon, kapatid, ating Panginoon ay mahabagin. So, bibigyan tayo ng genuine love. Hindi tayo niya pababayaan. Amen? So, saad ganyan dyan, no? Love suffers long and it's kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Amen? Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait at hindi marunong mainggit, hindi hambog at hindi mapagmataas. So take note mo natin yan. Kung meron kang ganyang aspeto sa buhay, talagang makikitaan ka ng pagmamahal. Kahit magalit man yan sila, at least malaman mo na nagagalit sila kasi totoo yung sinasabi mo. Amen? Paano, anuhin mo man yung sabihin natin paglalay, pagko-comfort mo ng lie, kung hindi naman karapat-dapat, at ganun pa rin naman kinabukasan. Di ba? Mas maganda yung masakit, no? Ang ating pong maitanim, at least yung binigkas natin ay purong pagmamahal sa kanila. Amen? Love wins by enduring. Amen. Na-injure po natin yung kahirapan sa buhay, rejection, mga brokenness, di ba? Lugmok. Kasi bakit? Meron tayong pagmamahal. Inaalala natin yung pagmamahal. It's victorious because it outlasts anger, resentment, and difficult season. No? Ito ay nagtatagumpay dahil nalalampasan nito ang galit, hinanakit, at may hirap na panahon dahil sa pagmamahal. Amen? So, siyempre, di ba? Atin po itong in reality, di ba? Sa pagmamahal, di ba? Sa lalaki, maliligaw, sa babae, yun yung sasagot, di ba? Dahil sinagot ka ng babae, no, nakitaan ka ng pagmamahal. Amen? Sabi nga, may effort, di ba? May time, di ba? Talagang may love language na, love language, di ba? Yun po yung sinasabi doon, love language mo sa iniirog mo. No? So, ito po ay natatagumpayan dahil sa pagmamahal. Yun yung iba, peke na pagmamahal, di ba? Natatagumpayan, pero nagtatapos. Itong sinasabi natin, amen, isa, tawag nito, yung pagmamahal na in the end talaga, no? Walang hanggan. Endless, no? Endless. Amen? So, dapat yung pag-ibig natin, no, ay pagtitiis. Amen? Sa magandang aspeto. Kasi kung nagtitiis tayo, no, sa ikakasama mo naman, no, ikakahirap ng feelings mo, di ba? Or ikakawasak maging sa pamilya mo, wag na. No, kasi hindi po yun pagmamahal. Ha? Amen? Siyempre, dapat yung pagmamahal, hindi tayo naiinggit sa iba. Kasi, sa iba kasi, ganito yung realidad. Yung babae, may nakita sa iba. Di ba? Nagbigay ng flowers, may ganito, ganyan, di ba? Or, nakita niya talaga, sabihin natin, yung emotional intelligence. Bagkos, kapatid, hindi man na ako yung nagmimensahe or lalaki, no? Lahat po ito, no? Huwag po tayo, no, na tumingin dun. Amen. Isa factor lamang yun. Bonus lamang yun. Amen. Dapat ang tinitignan natin, no, sa bawat partner natin, yung talagang kanyang karakteristik na nananahan talaga yung pagmamahal. Anuhin mo man yun kung dun lamang. Di ba? Amen? So dapat, no? Dapat yung pagmamahal natin, masasabi natin, victory talaga. Kasi bakit? Yung pagiging, yung pagiging moody, di ba? Mahirap yun, everyday yun. No? Yung pagiging, sabihin natin, yung wala man sa feeling, di ba? Wala talaga ka feeling, hindi man lang ako, di ba? Nilalambing, di ba?
Di ba? So, love wins, no? Dapat yung pagkakataon sa buhay natin, no? Ini-endure lagi natin yun. Amen? Kasi, hindi porket na binabalandra ka, no? Pagmamahal na yun. Amen? Hindi porket na sa panahon, no? Sa panahon na kasama mo siya, pagmamahal na yun. Mas minamahal ng isang tao yung nakikitaan ka talaga na mapagkatiwalaan to, no? Merong future to, no? Talagang inuuna niya yung, no, maging sa pamilya. Amen? So, ang nakaganda pa doon, no? Kasama-sama kayo nananalangin para sa Diyos. Amen? At hindi niya iniiwan. Amen? Kasi, napakinggan ko yung Tony Talks nung kay, yung nag-viral na kay Sweet Notes. Kasi yung lalaki, no, Christian pala yun, at tatay niya pastor. Doon ko nalaman. Amen? So yung babae, singer, no, kasamahan niya. Amen? Bago sila naging sila, no? Amen? Alam na ng babae. Kaya napagtanto din ng babae kasi nung naging sila na, kasi nilagawan siya ng lalaki, no? Unti-unti niya winawala yung sabi natin masasama niyang bisyo. Amen? So, doon nakitaan, no? Doon talagang, sabihin natin, nakitaan siya ng lalaki na pakasalan ko to kasi bakit? Nagbago. Hindi naman porket na nagbago ka, di ba? Ay yung kinakanta is yung mga worship song na, amen? So, aspeto pa rin yun. Amen? Kasi yun po yung pamumuhay nila, di ba? So, ang nakaganda lang doon is nakakilala siya ng Panginoon. Dahil sa lalaking yun. Kasi ang lalaking yun, hindi talaga, no, talagang faithful siya. No? Trabaho, no? Yung talent niya, binigay niya para sa Diyos. Amen? So, kaya doon mo makikitaan na talagang ano yung palatandaan na siya na ba talaga? Kasi bakit? Ang palatandaan pala ay nagbago siya ng kusa, hindi lamang sa iyo. Amen? Kasi dinala, no, na mayroong Panginoon. So, ganun po 'yon. Amen? And lastly, the E. Amen? E, eternal and everlasting. Huwag kang tatanggap na panandalian lamang. Amen? Dapat yung sabihin natin, ang ine-invest ay eternal, no? No? Walang hanggan, everlasting. Amen? So, sinasabi diyan, no? Love never fails. Amen? Your love is never fails. No? So, ang pag-ibig ay, no? Dapat hindi nagkukulang kailanman. Pinakasalan mo, no? Tinanggap ka, no? Talagang ipagpatuloy mo na may pagmamahal. Hindi yung ipagpatuloy mo kasi nandyan na. Amen? No choice na daw. Diba? Kapatid, no? Sabihin natin na meron kasi nakapagsabi na ngayon lamang ako nagiging Kristiyano eh. Tapos yung partner ko hindi Kristiyano. Paano yan, Coach Jeff? Ito lang po yung masasabi ko. Dahil pagmamahal po, no, ang dapat manguna. Kasi sabi ng makamundo, iiwan mo yung masama, humanap ka ng tama, mabait, di ba? Yun po ang sabi ng makamundo. Di ba? Iwanan mo yung masama at maghanap ka ng mabait. Kapatid, mali, no? Sa aspeto, no? Sa aspeto ng pagtuturo, no, sa Biblia, mali po 'yun. Kasi paano na lang yung hindi ka naging Kristiyano dati, no? Ngayon pa lamang kasado ka na. 'Di ba? Naging masama yung partner mo. Paano 'yun? So in a biblical perspective na pagmamahal, no? Ang sinasabi doon, no? Iwasan at walain mo yung ikakasama at yung mabuti yung gagawin. Amen? Kasi nandyan na yan eh. So walain mo sa kanya yung masama. Dapat, ang inintindi mo, ano yung ikakabuti. Amen? Ano yung mas maganda at magaan.
Kasi nagmamahal ka, di ba? Yun nga sabi kanya, di ba? Pagmamahal. Kaya, hindi talaga mag-fail yung pagmamahal nating Panginoon. Maging ating Panginoon Jesucristo, di ba? Hindi niya inantala kung ano yung mga taong kanya nakakasalamuha. Lalo na yung pumunta siya sa Samaritan, di ba? Bago sila, no? Bago sila makapunta talaga doon sa bungad, yung capital city, dumaan sila sa mga, tawag ito, yung yung uri ng mga tao doon, yung masama talaga yung mga tao doon. Meron pa ngayong pagkakataon na talagang dinuraan sila, no? Yung mga sinabi ng mga hampas lupa, di ba? Sinabihan sila noon, pero sabi natin Panginoon, no? Be humble. Amen. Be humble, hayaan mo sila. No, ibalik mo yung kabaitan. Ipakita mo yung nagmamanifest na Panginoon sa iyo. Kasi bakit hindi ganoon yung ating Panginoon eh? 'Di ba? O nagbibigay ng tawag ito tawag ito yung ng pagbabalik natin Panginoon, yung talagang hindi man talaga bagkus binabalik niya yung dapat na ma-realize natin. Amen? So, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kahit maging mga hula ay magtapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Pero ang pag-ibig, hindi po mawawala. Amen? So, human emotion, fluctuated, nagbabago. Amen? Yun po yung sabi kanina, di ba? Ang pagmamahal ng isang tao, fluctuated, nagbabago. But the agape love described in the Bible is permanent commitment that doesn't have an expiration date. Dapat, agape love, yung talagang nananalaytay sa dugo natin, sa puso natin. Amen? Kasi agape love is sacrificial. Kailangan ka talagang magsakripisyo. Lalo na't ikaagaan sa puso mo, sacrifice. 3 years, 5 years, 8 years, sacrifice. Amen. Bakit? Lalong nagiging toxic yung buhay mo eh. Lalo na tawag to, talagang na-observe mo, nakukonvict sa sarili mo na lalong naghihirap ako. Bakit? Sacrifice. Once lang naman yan eh. Iniisip natin yung pang sarili natin. Hindi natin iniisip na nag-sacrifice din nating Panginoon, Ama. Kanya pong ipinagkanulo ang kanyang anak upang tayo ay maligtas sa pagkakasala na hindi dapat para sa atin. So, that's the grace of God para sa atin. That's agape love. Amen? So, dapat unconditional. Walang, sige, ganito, di ba? Gawin mo to. Walang ganun. It's a willing, It's a willful love, The characteristic na para sa pagmamahal, Talagang aabutin. Amen? Ipapakita, Ipapakita na talagang yung pagmamahal ay yung pagmamahal ay hindi sinasabi na made in China. Di ba? Or made in ano pa yan. Di ba? Dapat love made in God. The love that made in God. Agape love. Amen? Oo, hindi man agad natin to makukuha. Amen? But by the grace of God, kapatid, paunti-unti, okay na yan. At least, nakikitaan ka ng progreso. Meron na tayong progreso in pagdating sa pagmamahal. So now, the conclusion, this is the golden rule. I-summarize natin. Amen? So, if you want the short version of love, ito yung tinuro sa atin natin Panginoon. Jesus simplified the entire law into 2 commands. So, pag sinabi itong command, ito yung gagawin. Ito yung utos niya. Ito yung the best. Ito yung nararapat. Sinabi dyan, love God and love your neighbor. Ulitin ko,
Dako commandment na inutos sa atin nating Panginoon Jesucristo, love God and love your neighbor. Amen? Because this is the first and great commandment na binigay sa atin. Nawala na po yung 10 commandments, di ba? In the Old Testament, 10 commandments po yun. Subalit, wala pa rin nakakuha. Di ba? Napagtanto kasi siguro natin Panginoon na ang daming utos. Idalawa ko na lang. So, nangunguna pa rin yung pagmamahal. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Neighbor, hindi lamang sinasabi na kapitbahay. Neighbor means all around, no? Na ating nasasakupan, ating nakakasalamuha, at lahat ng nandito sa mundo. Amen? So, the Bible defines love as self-sacrifice in action. Kasi bakit self-sacrifice? Kahit na masakit, isa-sacrifice. Kasi bakit? Maging sa kalaban, no? Maging enemy mo. No? Bakit? Kasi maging sa enemy mo, kaaway mo, o nagbibigay sa'yo ng bigat ng loob, no? Ay talagang, no? Tinatanggap mo. Amen? Kasi why it matters, no? In a biblical sense, Christians are commanded to love your enemies. No? Love your enemies. Since you can easily force yourself to have warm feelings, kasi nga, fluctuated yung pagmamahal natin. Hindi ganun talaga, no, na, tawag nito, yung pagmamahal natin is, hindi agad makitaan ng genuine. Amen? So, sinasabi dito, no, for someone who mistreat you, this command is specifically about agape. Choosing to act in best interest despite your feelings. In short, walain mo yung feelings mo. Kasi marahil yung feelings mo, tinanggap mo nga siya, pero sa kalooban mo, hindi. Masakit pa rin sa'yo. Kailangan naroon yung agape love. Amen? Agape love, a sacrificial in action. Amen? Sakripisyo mo. Ano ba naman yung, no? Sinasabi pa nila doon, ikaw kasi yan, Coach Jeff, madali mong ma-accept yung mga bagay pagdating sa pagiging Kristiyano. Oo, ganun talaga. Sabi pa nga nila, paano kung nakapatay sila? Diba? Pinatay yung sarili mong, diba? Pamilya, nagnakaw sila sa bahay mo, ganito ganyan, nalaman mo. It's about sacrificial. Kasi namumuhay tayo sa Christian eh. Oo, masakit. Pero paunti-unti natatanggap natin. Bakit? Kasi doon po gumagaan nating sarili. Ayaw mo ba ng ganun? Na forever na lang hanggang tumanda ka, naroon pala yung sakit na nararamdaman mo kasi yung tatay ko kasi pinapalo talaga ako niyan, kaya ayaw kong pumunta sa burol niya. Ayaw ko kay nanay, talagang ayaw ko bigyan ng pera kasi bakit? Masama yung loob ko sa kanya. Kasi bakit? Yung minahal ko dati, pinagsabihan niya, pinagalitan niya, ganito, ganyan, di ba? Naroon pa yung sakit. Gusto niyo yun? Walang gusto nun. Amen? So, kaya binabalik sa atin, no, na the best interest despite, no, your feelings, dapat naroon yung agape love. Amen? Dapat naroon yung katapatang loob, loyalty, obedience. Sumunod tayo kung ano yung commandment natin, Panginoon. Kasi siya yung nakakalam. Amen? Virtue. Dapat atin pong katangian na may kabutihan, kalagahan sa sarili, sa ibang tao, nagpakabanal, no? Kabanalan, amen? Na magpahanggang wakas. Oo, simple lang po yung pagkasabi ko dito. Amen? But hindi ko naman sinasabi na gawin nyo agad. No? Dapat hinihimay-himay po natin yun. Oo. Kasi kanya-kanya po tayo, no, ng uri ng talagang yung pag-accept. Pero isipin na lang natin, amen, ating Panginoon po yung nagsabi na
you shall love your neighbor as yourself. Amen. Kung hindi mo mahal yung kaaway mo, yung kapwa mo, hindi mo rin mahal ang iyong Diyos. Hindi mo mahal ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. And endless. Dapat hindi lamang pasimula. Dapat ito ay palagi nakapirme. Magpahanggang wakas. Everlasting ang binigay na pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Ikaw ba naman ayaw mo din magbigay ng everlasting? Hanggang sa kamatayan mo, sabihin pa, no? Lalakad ka muna sa aking kabaong, mapapatawad kita. Grabe naman nun. Di ba? So, dapat, no? Hindi lamang pasimula yung pagmamahal. Amen. Ngayon pa lamang, no? In year 2026, dahil February pa, talagang dapat ating pong tinatawag ito yung talagang ipamumuhay, no? Pagmamahal. Dapat yung pag-aaral natin, ang unahin natin, no? Yung puso. At hindi yung dahil mag-aaral ka para may ahon ka sa hirap, no? Sa mga finances, sa pangbubuli, o ano pa naman na estado sa mundong ito. Amen? Yan po ay talagang problema. Pagkas ito ay hindi ito root, hindi yan yung ugat. No? Amen? So dapat, no, ang rason bakit, no, na nagmamahal tayo kasi bakit gusto natin yung simplicity. Simple lamang. Amen? It makes living right accessible to everyone, not just scholars. Huwag natin pahirapan yung ibang tao din na mahalin tayo. Amen? Maging simple tayo na dapat madali natin ma-accept. Kung madali tayo mag-accept, dapat huwag natin pahirapan din yung iba na ma-accept tayo. Amen? Pangalawa, empathy. No? Makiramay tayo. Amen? Sa simpleng kamusta, dapat bigyan natin ng kamusta. Mahal ka na ating Panginoon Jesucristo. Pinaalala sa akin sa scripture na to, for God so loved the world. Ganun. Hindi lamang na kamusta. Sobrang simple naman. Di ba? Bigyan natin ng encouragement. Amen? Baka sabihin kasi, may sadya na naman to. Di ba? Sabihin natin, kamusta ka dyan kapatid? Mahal ka natin Panginoon. Pinaalala sa akin in the book of John 3:16, di ba? Or Romans 8:28. They have a purpose to those who love God. Amen? So dapat ganun. Amen? And accountability. Dapat lagi natin sa sarili natin, no? Pananagutan ko tong taong to. Amen? Pag hindi ko to napagsabihan, naku, baka mawawala yung percentage na ako ay mapanayam ating Panginoon. Amen? Sa simpleng pagsabi na magsimba tayo kapatid, hayaan mo yung nandun. Kung meron ka mga kaaway sa loob ng simbahan, huwag mo isipin yun. Isipin mo yung salvation na binigay sa iyo. Amen? Hindi nga iniisip natin, Panginoon, na talagang ganyan kakasama eh. Hindi nag-isip. Walang pagdadalawang isip ating Panginoon. Talagang nagpakapako siya sa krus. Kanya pong dinaras yung sakit at pait, no? Na talaga yung bawat hampas dun, no? Sa Roman Empire na yun, no? Mga nasasakupan doon, talagang pati yung kaloob-kalooban ng laman ng katawan natin Panginoon, talagang wag po natin sayangin na meron po, no, na nagbigay sa atin. Dapat nga yun yung iniiyakan natin at hindi yung mga labuan sa atin dati na mahal ka daw pero iniwan ka rin. Iniyakan mo na din naman. Sobrang iyak mo, naglulubog ka 1 linggo. Iniwan ka pa rin. Binigyan ka pa rin ng sakit ng loob. Dapat ang iyakan mo yung taong nagpakapako sa pagkakasala mo, inangkin lahat nung kasamaan mo. Amen? Nagpakapako siya. Kung anong meron sa buhay mo. Para lamang ikay mabigyan ng magandang, no? Sabihin natin, magandang pamumuhay as a Kristiyano. O yung pagkakasala na lamang. Na hindi dapat, no? Na hindi dapat niya ginagawa. Dapat ikaw yung nakapako dun eh. Amen? Pero,
ating Diyos ay talagang mahabagin. Dapat sa iyong mapako doon kasi bakit siya lamang ang may dugo na banal. Amen? Para siya ay magiging kalagitnaan, mediator sa ating sa ating buhay, kailangan talaga na mayroong dugo na dumanak. Amen? Para yun po ang talagang magpapawala sa anumang pagkakasala natin. So essentially, Jesus was teaching that religious rituals are hollow. Hindi porket naging religious tayo. Hindi po yun batayan. Ang batayan dito, bakit hollow? Sabi po natin hollow, yung walang laman sa loob. Kasi bakit nagpapakita lamang? Ritual lamang. Bagkus ang pinupunto dito yung relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yung binibuild up natin na relationship. Kaya nga sinasabi nito, hindi lamang simba to. It's a build of family. Amen? Na naroon yung pagmamahal. Amen? Hindi lamang ito nagresulta na talagang Kristiyano na ako. Nagsisimba na ako Hindi. It's a complement. It's a building compassionate life. Kasi bakit? Kailangan po yun Pagmamahal po yung tinuturo dito So, compassionate. Amen? Kababaang loob. Amen? Being a humbleness. Kasi yun po ang pinakamahirap na i-accept sa atin. Na makakarinig tayo na, Kristiyano ka? Tapos ganyan yung ugali mo. Naalala ko yung in-interview na actress sa social media. Sinabihan siya na, pasimba-simba ka dyan, tapos ganyan yung ugali mo. Hindi lamang kapatid na, nandyan yung po yung ugali. Kaya nga nagsisimba kasi, patuloy na yung karakteristik na pagtutuwid sa sarili mo. Hindi po to simbahan ng mga pagiging perfect. Nagsisimba tayo, bakit? We have a perfect God na talagang tayo ay mabibigyan ng perfecto na pagiging Kristiyano sa buhay natin. Amen? So tayo po magsitayo. Tayo po manalangin. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat o Diyos sa tagumpayan nito, Panginoon. Palakpakan muna ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Aba Father, maraming salamat Panginoon na ginamit mo ko Diyos na meron mang kakulangan, Panginoon, alam ko po, ito po the best na upang makapasimula ng pagmamahal mo. Yung na pag-deliver, Panginoon, na kanila pong masimulan kung ano yung narapat as a Christian, Panginoon. O Diyos, maraming salamat din na patuloy mo pinatubayan dahil sa pagmamahal mo, Panginoon. Narito kami, O Diyos, na talagang kahit man anumang kahirapan, Panginoon, kahit mapuyat man kami, pag-a-adjust sa aming schedule, anumang pong aming pong nararamdaman, Panginoon, kabigatan, O Diyos, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Unang-una, meron kaming Diyos na talagang hindi kami pinabayaan at lalo na inuuna kami. Inuuna kami na gisingin. Inuuna kami na dapat yung aming pong spiritual growth ay magbunga. Maraming salamat din na yung hindi lamang sa aming sarili ang dapat na magiging progreso sa pagiging banal, kundi amin po ding na ilalako sa iba. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa pagmamahal mo, pinagtitibay mo kami. Pinagkakaisa mo kami. Dahil tinuruan mo kami na magmahal, nagtotoong pagmamahal, yung tinatawag na agape love, na kahit na sabihin namin, ito yung nagpapahirap, bagkus binibigyan mo kami ng alternative na kami po ay sasagana din sa aming kalooban. Maraming salamat dahil naroon yung kapangyarihan mo na i-accept yung mga tao na nananakit sa amin. Ma-accept yung mga past na talagang nagbibigay sa amin ng pagkalugmok. Maraming salamat, Panginoon.
Dahil hindi mo kami pinabayaan, bagkus binigyan mo kami ng encouragement, endurance, pagtitiis, yung pagkamaunawain, mercy sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, na victorious kami, O Diyos, sa pagpatuloy sa aming pagiging Kristiyano. Victorious kami dahil naroon yung pagtitiis. Naroon yung mga yung kagalakan kahit na meron mang mga trials sa aming buhay na inuuna namin na nandyan ka. Nanalangin kami na yung pagtibayin mo kami sa iyong pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, that everlasting yung binigay mong pagmamahal. Hindi lamang ngayon o bukas. Ito'y binigay mo magpakailanman na pagmamahal. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po na hindi magmamaliw yung pagmamahal mo sa bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, dahil hindi mo kami iniwan ni pabayaan. Bagkus binigyan mo kami ng pangako ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pangako ito, O Diyos. Dahil alam namin na to those who love God, to those who love you, ay meron kaming purpose na pakamahalin ang bawat isa. Maraming salamat, O Diyos. Lalo na sa aming mga leaders, pastor, Panginoon, na siya patuloy na nag-i-encourage, O Diyos. Patuloy na nagiging mabuting ehemplo, Panginoon. At to those na mga unbelievers, Panginoon, na nakaparinig nito, na witness, na nakapagbigay ng magaan na looban, nakaka-accept ng paunti-unti. Panginoon, maraming salamat na nakapag-deliver ka ng healing and deliverance. Maging sa mga kapatiran na meron pong dinaramdam na kasakitan, by your love, Panginoon, naramdaman nila na sila'y iyong pinagaling na. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy nga po na ikaw yung kumatok sa aming bawat puso at naway amin itong pagbubuksan. Dahil alam namin na sa pagbukas nito, ikaw'y manahan sa aming hapagkainan, sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy mo kami na pagharian sa aming bawat puso. Tunay nga po na ikaw ay Diyos na talagang buhay. Maraming salamat, Panginoon. We humble ourselves na amin pong mapagpatuloy ito hanggang mawala man kami dito sa mundong ito at mapalaganap sa iba. Maraming salamat sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa gabay ng Banal na Espiritu Santo at lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi na Amen at Amen. Shalom, shalom.